Ang CEO at founder ng Biyaya Animal Care at si Dr. Joden Sumeldan, Medical Director at co-founder ng Biyaya Animal Care. Magandang umaga po. Welcome po sa programa. Good morning. Good morning, Doc. Good morning, Ma'am Rina. Yes po, good morning po. Opo, Doc, unang-una doon sa nag-trending doon sa pagkuha nung patay na hayop doon po sa NLEX. Ano po ba yung mga dapat tamang gawin ng mga motorista? Especially, Doc, syempre kung tayo po ay mapagmahal sa hayop, ayaw naman po natin nakikita sila na 'di ba nadudurog doon. Pero syempre dapat nating Yes. isaalang-alang yung kaligtasan din ng mga motorista. Yes. Yes po, actually, in my opinion, dapat ipagbigay alam natin muna dun sa mga kinauukulan yung incident, especially kung merong dead body dun sa may expressway. So, hindi natin kailangan agad-agad hintuan yung body para kunin kasi tulad nga ng sabi niyo, pwede tayong mag-cause ng accident and madamay natin yung mga ibang motorista. Especially yun is high volume na vehicle area. Mm. So dapat tumawag muna tayo ng halimbawa ng otoridad diyan po sa NLEX. Kaso yung syempre ito yung babae dito ang sinasabi nga niya na kapag nangyari yon pinatagal pa baka masagasaan pa ng mas maraming sasakyan itong patay na hayop. Yes, but kailangan din nating isipin yung ating mga motorista. Yan. So dun sa kalsada kasi nga possible na siya ay mag-cause ng traffic and accident dun sa area na ating pagre-rescuehan ng dead Mm-mm. body. Mm-mm. So, Doc? much better na tawag para sila yung gumawa ng trabaho ng mas ligtas at mas systematic. Mm. So maliban dito Doc Joden, paano po natin mababalanse yung ating malasakit sa hayop kasi lahat tayo halos fur parents na, 'di ba? At ang kaligtasan naman ng ating mga motorista, especially sa ganitong scenario po Doc na sa expressway po. Mhm. So yes, lahat naman tayo is as mga fur parent talagang meron tayong ah, may soft spot tayo kapag nakakita tayo ng mga dead body dun sa mga kalsada natin. Mm. Though it's a normal na reaction na kailangan nating itabi yung katawan, but always isipin natin din yung ating kaligtasan at yung kaligtasan ng mga iba pang motorista bago natin gawin yung mga bagay na pwedeng ikapahamak ng ibang tao. Yan, opo. Pag-usapan din natin, Doc Joden, kasi ngayon pong buwan ay National Rabies Awareness Month. Ano po Yes, ba ang yes. kahalagahan nito, Dr. Joden? So yes, having said, yung Rabies Awareness Month is napakahalagang aspect sa ating bansa kasi nga yung rabies has been here for almost decades. Sobrang tagal na niyang sakit na hindi pa ma-eradicate and it causes around 300 to 400 mortality each year. And yung rabies is 100% preventable naman and through vaccinations. So, kailangan nating maging aware as mga citizens dito sa Philippines na yung ating bansa is still hindi pa free sa rabies. So, hindi pa tayo ligtas in case na magkaroon ng mga animal bite accident. So, hindi natin guarantee na yung mga nakakagat sa atin is walang rabies. So, yung Rabies Awareness Month is a good step na para may distribute natin yung information sa ating mga mamamayan na maging aware pagdating sa cases ng rabies dito sa Philippines. And this Rabies Month, sineselebrate natin yearly tuwing March. And nagkakaroon ng iba't ibang programa yung ating local government as well as yung mga non-government organizations na magkaroon ng information campaign about rabies and then mga mass rabies vaccination and mass spay-neuter campaign dito sa ating bansa. Gaano po ba kahalaga yung regular na pagpapabakuna doon po sa mga hayop at paano po, Doc, yung mga stray dogs and cats? So yung sa ating pagbabakuna, especially dun sa mga own pets, napakahalaga niyan na ginagawa natin yearly. Unang-una dahil ito yung inaalaw or ito yung nakasaad sa ating batas na dapat yung ating mga pets is bakunado yearly, updated yung kanilang vaccines. And then pangalawa, protection natin sa ating mga pamilya
in case na magkaroon ng animal bite accident sa bahay, and also protection na rin ng ating mga mahal na pets sa kanilang paligid. Doon sa mga stray animals na naman natin, usually ang ginagawa natin is may mga program tayo na tinatawag yung trap, neuter, vaccinate, then release or return or rehome yung sa iba. So ang ginagawa, yung mga stray dogs and cats hinuhuli, and then pagkahuli ng mga dogs and cats, atin tong finifix or in-sterilize or in-spay or kinakastrate. So then after nun, binibigyan natin sila ng bakuna, yung anti-rabies, and then binabalik natin sila dun sa kanilang community. And then para ma-maintain yon, usually hinuhuli ulit sila then para bakunahan. At yun ay kada taon ginagawa. Sa inyo po ba sa Biyaya Animal Care, meron po kayong mga ganyang programa para po sa ating mga stray dogs and cats? Yes, especially here in Biyaya Animal Care, as we envision nga yung Philippines to be a stray-free and rabies-free country by 2035. So ang aming mission is ma-control yung rapidly growing populations ng ating mga stray dogs and cats. And we do it by humanely sterilizing or kinakapon or nilaligate yung ating mga alagang aso at pusa. Even the stray ones na pinapakawalan natin later on. So yun yung ginagawa naming campaign, katulong in partnership with the local government unit sa iba't ibang parte ng Pilipinas. So ginagawa namin yung pag-advocacy na ipakapon yung mga alaga nating aso at pusa. And then sa mga strays naman, ganun din yung ginagawa natin, yung program natin na tinatawag na Trap, Neuter, Vaccinate, and then Return. So, isa sa mga program na ginagawa ng Biyaya Animal Care wherein yung mga community cats or yung mga stray dogs and cats hinuhuli natin and then finifix, binavaccinate, and then binabalik dun sa kanilang natural environment. So, yun yung mga program na sa tingin namin makakatulong upang masugpo or ma-eradicate yung rabies cases natin dito sa Philippines. Opo. Doc, mayroong tanong yung ating listener. Ang sinasabi niya, dapat po ba taon-taon binabakunahan yung aso o pusa na kanyang alaga kahit naman daw ito hindi nakakalabas? Kumbaga, nasa bahay lang po nila. Yes, dito sa atin sa Philippines, since ang regulation, if you are not a rabies-free country, so kailangan bakunahan pa rin natin yung ating mga alagang aso at pusa yearly. So sa ibang bansa naman na kung saan sila is rabies-free na, ang ginagawa nila is binabakunahan every 3 years or kung kailan bumaba yung titer ng kanilang mga alagang dogs and cats. So even kahit hindi nakakalabas yung ating mga alagang dogs and cats, so kailangan pa rin nating i-update yearly yung kanilang mga bakuna kasi it's a way to protect yung ating mga fur babies sa kanilang environment, especially hindi natin hawak yung outside environment. So pwedeng may pumasok na stray dogs and cats, and sila yung mga gat or mga ibang mammals na nagkikerry ng sakit and sila yung maka-infect dun sa ating mga fur babies. Opo, tsaka bilang isang responsable na pet owner, Yes. 'di ba? At sabi mo nga kanina, Yes. Doc, ito po'y pala'y batas. Kaya dapat sundin ng bawat pet Yes. owners. Yes. Opo, itong rabies, Yes, tama po. Itong rabies na to, Doc, saan po siya pwedeng makuha? Doon po ba, halimbawa, kinagat lang ng ibang, halimbawa, ng stray dogs or cat na meron pong rabies ang inyong alaga, pwede po sila mahawa. Ano pa po yung mga ibang pamamaraan kung papaano po sila mahawa ng rabies? Yeah. So just to give an info lang, so may mga ideas kasi or may mga myths na naririnig tayo na lahat ng mga aso at pusa is may rabies. Yun po ay hindi totoo. So yung rabies po is isang viral infection na nakukuha ng mga dogs and cats natin or any mammals sa mga infected din na mga animals. So yung pagka-transmit ng rabies is nakukuha nila mainly sa pagkakagat. So sa mga biting incident. Though pwede rin sila makuha through yung mga open wounds na makakontaminate ng mga laway or saliva ng mga infected animals or even through mucous contacts ng ating mga dun sa infected na area or sa infected na animals. So Opo. mainly nakukuha sila through dry direct transmission. At nakakatakot po itong rabies na ito, Doc, kasi pwede po ito makamatay. Kasi ba nakikita natin sa mga social media, meron doon parang ilang buwan bago nakita yung epekto ng rabies after niya makagat, di ba? Yes, yes. Usually, it can last around 10 years. Yung pinakamatagal na
nagpakita ng symptoms na after makagat yung isang tao, yung isang individual. So nagpakita yung symptoms years after Mhm. niyang makagat ng dogs. Oo. So yun, ganun siya pwedeng mag-incubate dun sa katawan ng ating sa katawan ng tao as well as sa mga katawan ng ating mga fur babies. Opo. So, ibig sabihin kapag ikaw ay nakagat or nakalmot ng pusa, dapat agad-agad magpabakuna. Yes. So, kadalasan ang first aid na ginagawa natin once na magkaroon tayo ng biting incident is to wash yung ating wound with flowing water. So, tuloy-tuloy na hugas ng tubig and then pwedeng sabunan and then saka tayo kumontak or pumunta sa pinakamalapit na animal bite center para sa kaukulang treatment na gagawin sa atin. Mhm. Pag-usapan naman natin ang inyong advokasya, Dr. Joden, sa Biyaya Animal Care. So paano po natin tinutulungan yung mga stray dogs and stray cats? Yes, dito sa Biyaya Animal Care, we are a social enterprise and we are working with lots of stray dogs and cats. So, from time to time, meron kaming operations, hospital, clinic, and neuter clinic. So doon kumukuha ng fund para magamit sa aming advocacy, especially doon sa aming spay and neuter campaign, and then doon sa mga adoption drives and rescue and rehabilitations ng mga stray dogs and cats. So dito, ina-accept namin yung mga rescue dogs and cats for the treatment, malapatan ng treatment, and then after ng treatment, pupunta na siya ng shelter dun sa Alfonso Cavite wherein i-rehabilitate sila. So papatabain, iso-socialize para Mhm. maging familiar sila dun sa mga human activities, especially those aggressive ones. So yung mga nakaka-socialize after ng rehabilitations, amin silang pinipila for adoption events. So we are doing adoption events weekly sa mga malls, Wow. especially sa Ayala Malls, yung partners namin. And doon madalas nakakakuha or nagkakaroon ng second chance and panibagong buhay yung mga nare-rescue natin na nabibigyan ng treatment and then panibagong buhay at panibagong owner. So, Nakakatuwa naman yun, kasi may bago silang pamilya na yes. magmamahal sa kanila, 'di ba, Doc? Yes. So, once na makita mo yung mga ganong situation, it feels yung aming commitment for the stray dogs and cats here in the Philippines. So, hindi na natin ina-advocacy or hindi na natin tinitingnan yung uh, old practice na pinapound and then ni-euthanize. So ang Yes. ginagawa natin ngayon is nire-rehome yung mga stray dogs and cats na nakukuha natin sa mga streets. So kaya napakahalaga as mga pet parents na kailangan nating pangalagaan yung ating mga pets. So isa sa mga ways is to do yung pagpapakapon and pagpapalagate para hindi na sila dumami, Dumami. especially kapag hindi na ma-accommodate nung area or nung environment nila as well as yung dami dun sa ating bahay. So ang nangyayari kasi kapag nagkakaroon ng overpopulation is kakaroon din tayo ng associated na animal cruelty, animal abandonment, and then nauuwi sila minsan sa mga kalsada. And then doon sila nagkakos ng mga certain accidents, especially doon sa mga areas na mga overcrowded na yung mga stray populations natin. So in some areas ng Philippines, may mga related accidents sila regarding with strays. So kaya madalas nagkakaroon kami ng mga agreement or help dun sa mga LGUs na mga affected na mga overpopulated na stray dogs and cats. So dun kami nagpo-focus para makontrol yung kanilang populations and then makontrol din yung cases ng rabies dun sa area. Ayan. Tsaka syempre, wag na rin bumili. Yung iba kasi bumibili pa ng mga pets, eh, no? Mag-adapt na Yes, lang. At least mag-adapt. makakatulong pa tayo, di ba? Yes, maraming mga organizations na gumagawa ng mga adoption drives for to give yung mga stray dogs and cats ng bagong buhay or bagong bahay. So hopefully we can support yung mga adoption events ng iba't ibang organizations nang sa ganun is mabawasan natin yung mga dogs and cats na walang maayos na bahay, or nabubuhay lang sa mga kalye. And Mm-mm. hopefully ma-achieve natin siya paunti-unti.
And hindi kasi siya ganun kadaling gawin. Totoo And naman. kailangan natin ng cooperations ng bawat isa in order for that to be successful. Oo, hindi yung kasi iba ginagawa, Dok, pagka tuta o kuting pa lang, ay, ang cute. Paglaki na, wala na, pinabayaan na, 'di ba? Nanganak na, Yes. nagsidami na. Hindi sila Yes. responsable. So iba tuloy, marami sa kanila pag-aalaga sa kalsada, makikita mo, 'di ba, ang daming sugat, iba nangangagat, 'di ba? Yes, yes. So, yeah, may mga cases kami dito na madalas ng cases namin is mga involving vehicular accident ng mga stray dogs and cats, and kadalasan na nangyayari is nare-repair yung kanilang mga fracture, and then saka sila nare-rehab and then pinapa-adapt. So, hopefully mabawasan yung mga ganong incident kasi nakakaawa din Yes, yung mga talaga. stray dogs and cats na natin na nagsasuffer gawa ng napapabayaan ng mga tao. Kasi dumadami na sila, hindi na kayang alagaan, and then nauwi na lang sa minsan yung mga nababalitaan natin sa TV na kakaroon ng tinataga, binubuhusan ng may init na tubig. So those are the forms of cruelty dahil dumadami at napapabayaan yung ating mga dogs and cats. Maraming salamat, Doc Joden, at saludo po kami sa advokasya ng Biyaya Animal Care. Maraming salamat. Yes. Regards po kay Thank you. Ma'am Rina at kay classmate kay Jay Balduesa. Yes, thank you Ma'am Angel, thank you po. Maraming salamat po. Okay Kaya po. mga kasama si Doc Joden Sumeldan, medical